Joy to the Lord, all you nations. Come before him singing for joy. Serve the Lord, serve the Lord. Come before him singing for joy. Sing to the Lord with shouts of joy. Let all creation rejoice. Come join the song of praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Vicente de Paul. Siyang tinatawag na ama ng mga dukha, ng mga nahihirapan. He is known as the father of the poor. Dahil nung buhay si San Vicente, napakalalim ng kanyang pagmamahal sa mga nahihirapan. Siya'y palaging tumutulong sa mga aba. Habang pinagdarasal natin ang ating mga kapatid na walang-wala, isama din natin sa ating dasal ngayon ang mabilis sa kagalingan ng ating mga kapatid na may sakit. Sila din ay naghihirap dahil sa kanilang sakit pangangatawan. At isama din natin pagdasal ang kaligtasan ng ating mga kababayan ngayong dumadaan ang bagyong Opong. Naway tayong lahat ay manatiling ligtas, malayo sa anumang kapahamakan. At para tayo po ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, muli nating hingin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente na mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Pagkaloob mo kaming pinag-aalab ng gayonding layunin, ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang pinangaral. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, "Saan kayo pupunta?" "Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem," sagot niya. Walang ano-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinabi siya, at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, "Dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papadiran, pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem, at ang kaningningan niya'y lulukob sa buong lungsod." Sinabi pa ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo." Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kaniyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, samantalang nagigilalas sa mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanya malagad, tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito nauunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May mga bagay sa ating buhay na hindi natin maintindihan. Kahit na paano natin isipin, hindi natin maunawaan. Marami sa inyo, maaari, nagtatanong sa Diyos. Merong iba na namatayan. Tinatanong ako, Father, bakit po agad kinuha ng Diyos ang aking asawa? Bakit kinuha pa niya ang aking anak? Bakit hindi na lang ako ang nagkasakit at namatay? Meron ding iba na nadidepress, nagtatanong, Father, bakit kaya ako pinagpalit ng aking mister? Ngayong mahal na mahal ko naman siya. Wala naman akong kasalanan sa kanya. Maaaring tinatanong din ng ilan sa inyo, bakit sila sinisiraan ng kanilang mga katrabaho? Bakit sila chinichismis ng kanilang mga kapitbahay? Ngayong napakabait nyo naman sa kanila. Kapag nagba-birthday kayo, binibigyan nyo pa nga ng spaghetti o kaya ng pansit. Meron ding iba hanggang ngayon hindi matanggap, hindi pumasa sa board exam. Tinatanong sa Diyos, Panginoon, bakit? Nag-review naman ako. Binigay ko yung the best ko. Bakit bumagsak ako? Maaaring nagtatanong din ng iba sa inyo, bakit napakasakim ng kanilang mga kapatid? Ngayong nasa kanila ng lahat, ganda ang kanilang bahay, meron naman silang pera. Habang ikaw, naghihirap ka, ayaw ka pang hatiin doon sa inyong lupa, doon sa inyong mana. Bakit puno ka pa rin ng utang? Ngayong masipag ka naman, nagsusumikap ka. Maaaring ang mga may sakit din sa inyo, nagtatanong sa Diyos, Panginoon, bakit ako binigyan mo ng sakit? Ngayong palasimba naman ako,
wala naman akong ginagrabyadong tao. Bakit nga ba pinapasakit ng Diyos ang ating mga ulo sa mga problema na hindi natin maintindihan? Kamukha sa ating nabasang ebanghelyo, hindi daw maintindihan ng kanyang mga alagad, ng ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang sinasabi. Bakit ba binibigyan tayo ng Diyos ng mga problema na hindi matarok ng ating mga kaisipan? 3 dahilan ang gusto kong maalaala nyo, ang gusto kong maintindihan nyo. Una, God allows us to have difficult problems to teach us beyond our understanding. Hindi naman lahat ng aral ay kaya mong maintindihan agad. Para nga mga bata po, no, tinuturuan ng mga magulang, minsan hindi nila agad gets kung bakit bawal na isulot yung tinidor dun sa saksakan ng kuryente. Minsan nagre-rebelde ang teenager. Nagtatanong siya, bakit bawal makipagjowa bago ang graduation? Maaaring ang isang bata mahilig sa laro. Nagtatanong, bakit kailangan niyang umuwi kapag nagdilim na? Pero kalaunan, kapag tanda natin, lahat ay magiging malinaw din sa atin. Hindi po ba? Kapag tumanda na ang bata, doon lang niya nauunawaan. Lahat ng turo sa kanya noon na hindi niya naiintindihan ay nakakabuti pala sa kanya. At ganyan din pagdating po sa Panginoon. Kapatid, tandaan mo, hindi dahil hindi mo maintindihan, dapat huminto ka na, dapat sumuko ka na. Kahit nalilito ka, magpatuloy ka. Because when you continue, the way will present itself. When you continue, you will discover the answer. Just take one step at a time. Paunti-unti, magiging malinaw din ang lahat. Basta't magtiwala ka sa Diyos at tuturuan ka ng Diyos. Pero ikalawa, tandaan nyo din po, problems humbles us to depend on God always. Kapag lahat kaya mong kontrolin, hindi ka na aasa sa Diyos. Hindi ka na magdadasal. Hindi po ba? Pero kapag meron kang hindi maintindihan, doon talaga lumalapit ka sa Diyos. Nagtitiwala ka, nagpapatulong ka sa Kanya. Ang sabi nga, faith is trusting in God even when you do not understand the plan. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol sa isang mag-asawa nakatira sa Amerika. Magsimula po nung sila'y ikasal, ang pangarap po nila ay magkaroon ng baby. Pero kahit anong gawin nila, hirap na hirap po silang mag-conceive. Ilang taon po ang lumipas, sumusubok po sila, nagpa-check up po sila sa doktor, wala naman pong problema sa kanila. Hanggang isang araw, nabuntis po ang babae. Laking tuwa po nila. Pero ilang buwan ang lumipas, October 1 po, nakunan daw. Nagkaroon po ng miscarriage itong babae. Sobrang lungkot po na mag-asawa. At sinabihan po sila ng doktor pagkatapos ng check-up na isang magandang gawin ay mag-ampon muna dahil baka hindi kinakaya nitong katawan ng babae. Kaya ito pong mag-asawa naghanap po ng aampunin at nakakita po sila ng isang maliit na baby doon po sa China. Nung kinuha po ng mag-asawa yung baby, nabigla po sila dahil nung nakita nila yung birth certificate ng bata, siya po ay pinanganak at iniwan noong October 1. Nakita po nilang isang napakalaking sign ito galing sa Diyos. Kaya pala nakunan itong babae. Dahil ang gusto ng Diyos na maging anak nila nandun sa kabilang dako ng mundo, pinanganak po sa China. May mas maganda palaging plano ang Diyos kung magtitiwala tayo sa Kanya. Amen? Kahit na hindi mo maintindihan, gumagalaw ang Diyos para sa iyong ikabubuti. Ikatlo at kahuli-hulihan, tandaan niyo po, when you do not understand, don't run away, but stay with Jesus. Ang problema po ng mga alagad, takot po silang magtanong sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nanatili silang litong-lito, gulong-gulo. Mga kapatid, hindi po ba ganito din tayo madalas? Nahihiya tayo, natatakot tayong lumapit sa Diyos. Kaya nga, tayo'y kumakap-kap sa dilim. Kaya tayo ay naliligaw sa buhay.
Dahil din sa pride natin, ayaw natin aminin na hindi natin naiintindihan yung ating pinagdadaanan. Pero alam niyo po, mas gusto ng Diyos na lumapit ka sa Kanya kahit na magulo ang iyong isip kaysa sa lumayo ka sa Kanya. Alam niyo po, nung pong maliit ako, habang lumalaki ako, isa pong palaging tinatanong ko sa Diyos ay bakit hinayaan niya kaming maghirap. Di naman po kami mayaman na mayaman. Masipag naman po na nagtatrabaho ang aking mga magulang. Tapat naman po kaming nag-aaral ng aking kapatid. Wala naman pong bisyo ang aming pamilya. Hindi naman po kami maluho. Pero napatanong po ako noon sa Diyos sa aking pagdarasal. Bakit hinayaan kami ng Diyos na magkaroon ng mga patong-patong na utang dahil po sa aming tuition fee? Araw-araw po sumasagi sa aking isip. Tinasabi ko sa Diyos, Panginoon, wala namang kaming kasalanan sa iyo. Bakit dumadaan kami dito sa hirap? Doon po nagpari ako, doon ko lang po naunawaan, doon ko lang naintindihan ang mabuting dahilan ng Diyos. Kaya hinayaan kami ng Panginoon na maghirap para malaman ko ang pakiramdam ng walang pera kahit na gusto kong mag-aral. Ito po kasing feeling na ito ang nag-uudyok sa akin palagi na tumulong sa mga gustong mag-aral pero walang kakayahan. Dahil alam ko po yung karanasan na walang pera. Ito po yung naging motivation ko para magpaaral, kumuha ng mga scholars. Sa unang parokya ko po, kumuha muna po ako ng 2 scholars. Dahil yun lang po yung kaya ko. Pero after 12 years ng aking pagkapari, dumami na po sila. Doon sa last na parokya ko po, 28 po yung mga pinag-aral ko. At nakapagtapos po, higit 10 na. Sa unang parokya ko po, binibigyan ko lang ng 2,000 pesos per month yung aking mga scholars. Pero pagkatapos po ng 12 years, ang ginagastos na po natin para pag-aral ang ating mga scholars ay 98,000 per semester. Kung siguro po na naging mayaman ako nung pong bata pa ako, baka wala akong malasakit sa mga nahihirapan. Kaya may katotohanan po, ang kahirapan ay may dalang kalungkutan, pero meron din itong aral na natuturo sa iyo. Mga kapatid, kung man ngayon may pinagdadaanan kang hirap na hindi mo maintindihan, huwag ka sanang mawalan ng lakas ng loob. Sana mabuhay pa rin ang pag-asa sa iyong loob. Tandaan mo, God does not waste problems. Lahat ng problema mo ay may mabuting dulot sa iyo pagdating ng panahon. At kahit na hindi mo nakikita agad ang sagot, sa dulo makikita mo ang lahat ay para pala sa iyong ikabubuti. Ang lahat sa dulo makikita mo na ang lahat ay may dahilan, may kabuluhan. Maaring ngayon umiiyak ka sa problema, pero pagdating ng araw, tandaan mo, sa tulong ng Diyos, iiyak ka dahil sa tuwa, dahil sa galak. So when you cannot understand things because of your problem, trust the person, trust Jesus. Keep on living even if life is difficult to understand. Keep on praying even if God does not answer your prayers. And keep on trusting even if you are ready to let go. Life is full of surprises. Ganyan mo na lang tignan yung mga bagay na hindi mo maintindihan. Do not worry. God will answer your prayers beyond your imagination. So we pray in this Mass, my dear friends, that in the midst of our confusion and our difficult challenges in life, first, remain humble. Second, continue with faith. And third, stay close to Jesus, our life and our blessing. Amen. Ipinahayag ni Kristo, ang ating Panginoon, ang ating kaligtasan sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamagitan niya ang lingkod na nagdurusa, dalhin ang ating mga panalangin sa Ama ng lahat ng awa. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng maliwanag na pangarap na may masigasig at matatag sa gitna ng magulong mundong ating ginagalawan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang kapayapaan at pagkakasundo naway mamayani sa samahan ng mga bansa at lahat ng tao sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang mapagtanto na ang tunay na dakilahan ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan at katayuan sa lipunan, kundi matatagpuan ito sa paglilingkod natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng tapang na tanggapin ang anumang pagdurusa na darating sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mo sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente, ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Pagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pagpaparangal sa iyong kabutihan, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan, at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad, sa mga banal na tao'y tumutulong sa lahat, sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi, sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Vicente de Paul na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of my peace, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, kami nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ng kanyang pagtatangkilik sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayo ngayon, ilagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po nating dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. I trust in your power and grace that sustain and restore us. Loving Father, touch us now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new any diseased areas, so that our body will function the way that you created it to function. Touch also our mind and our emotion, even the deepest recesses of our heart. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw us ever closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit and empower us to do your works, so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. We ask also the intercession of our Blessed Mother, Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio of Petralcina, Pray for us. muli po, maraming salamat sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa ating parokya sa pamagitan ng inyong pag-donate. Makakaasa po kayo, yung mga nagpapamisa po, na kayo ay palagi naming pinagdarasal. Ang request lang po namin sa inyo, yung mga nagpapamisa online, na isend nyo po 2 days before nung pong actual date kung kailan nyo gustong isama sa ating misa online, no? Para po maayos ng ating secretaries. Dahil po marami pong nagpapamisa. At humihingi po kami ng pasensya, paumanhin, o minsan hindi po tumutugma dun sa araw. No? Dahil nga po hinihimay sa ating pong YouTube, TikTok, no? Facebook accounts yung inyong mga pinapamisa. Kaya we ask, no, na kung magpapamisa kayo, please advance nyo pong i-message, sabihin nyo po anong araw nyo gustong ipamisa yung mga ini-include nyo sa ating online daily mass. So, sa inyo pong lahat, maraming salamat po. At muli, mga kapatid, 3 paalaala po kapag tayo litong-lito na sa ating mga problema at hindi natin maintindihan ang ating mga pinagdadaanan o naghahanap tayo ng sagot sa ating mga kalituhan. First, remember that God teaches you beyond your understanding. Meron tinuturo sa iyo, may pinapakita sa iyo ang Diyos. Second, your confusing problems humbles you to depend on God. Pag wala ka ng problema, makakalimutan mo na ang Diyos. Kaya meron kang hirap dahil ginigising ka lang ng Diyos na kailangan mo siya.
Dahil kung wala ang Diyos, wala kang buhay, wala kang pagpapala. But third and lastly, when you don't understand, do not run away, but stay with Jesus. Ikaw ay inaanyayahan lang ng Diyos, manatili sa Kanya, ang magdasal. Kaya, ano yung mga mahirap na tanong na iniiwasan mo o hanggang ngayon wala pa rin kasagutan? Manatili ka, bigyan mo ng sandaling oras, sabihin mo, ibulong mo ulit sa Diyos. At maniwala ka that someday that you will cry, not because you have problems, but because God has answered your prayers. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.